Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang pangalawang game ng kupunan ng Barangay Nebra at ito ay kontra sa kupunan ng Phoenix Fuel Masters. Coming into this game mga ropa, fresh from the win ng kupunan ng Barangay matapos nilang tambakan ang kupunan ng NLEX Road Warriors. At sunod-sunod hectic ang schedule ng kupunan ng Barangay mga ropa ngayong linggo. Ngayon mga ropa, dito sa game na to nakamit na naman ang kupunan ng Barangay Nebra ang kanilang pangalawang panalo. At so far mga ropa, sobrang effective ng pagkakadagdag ni Troy Rosario sa lineup ng kupunan ng Barangay. At sa pagkakadagdag nga na to ni Troy Rosario mga ropa, ito na ang laging ginagamit na diskarte ni Coach Tim Cone. Sobrang effective nito sa kanilang huling dalawang laro at nagresulta nga to sa parehong panalo. Ngayon mga ropa, ito ang game breakdown at analysis Barangay Nebra kontra sa kupunan ng Phoenix Fuel Masters. Simulan na natin to. Okay, game. At syempre dito tayo magsimula sa starting five ni Coach Tim Cone dito sa game na to. Para sa akin mga ropa, napakaganda talaga ng starting five na to ni Coach Tim Cone. Scotty Thompson sa may point guard, Stephen Holt sa may shooting guard, JB32 sa may small forward, power forward naman si Troy Rosario at ang center mga ropa ay si Japet Aguilar. Again mga ropa, ang uulitin ko ulit, ang advantage talaga ng pagkakadagdag ni Troy Rosario sa lineup ay bumalik na sa kanilang natural position si JB32 na small forward at si Stephen Holt na shooting guard. Unlike noong nakaraang conference na naglalaro si Stephen Holt na small forward, si Justin Brownlee naman ang power forward. Usapang depensa tayo sa laro na to para sa kupunan ng Barangay Nebra mga ropa. Man-to-man defense ang ginamit ng Barangay Nebra dito na depensa sa start ng quarter. At ito ang unang i-take note natin dito mga ropa, yung 3-point shooting dito ng kupunan ng Phoenix Fuel Masters. Sa pagkakataon na to mga ropa, nagkaroon ng space dito ang Phoenix Fuel Master para ipukol ang 3-pointer. Ngayon mga ropa, sa buong game na to sa depensa ng kupunan ng Barangay Nebra, talagang nahahayaan nilang makatira ng 3-pointer ang kupunan ng Phoenix. Buti na lang mga ropa, mintes ang tira na yan ni Perkins, kaya sa kabilang banda possession ng kupunan ng Barangay. At sa possession na to mga ropa, yung signature screen pick and roll play dito ng kupunan ng Barangay ang pinairal nila. Nagset ng screen dito si Japet Aguilar. Sabay pass agad ni Stephen Holt sa kanya dito. May resistance dyan sa depensa ang kupunan ng Phoenix. Pero still better offense naman para kay Japet Aguilar para ipasok ang 2-pointer na to. Basket is good. Ito mga ropa, again possession dito ng Phoenix Fuel Masters. Again man-to-man defense nga dito ang depensa ng kupunan ng Barangay. Pansinin natin yung dinedepensahan dito ni Scotty Thompson na nagpunta doon sa may right side corner 3-pointer. Sumunod naman si Scotty Thompson dyan mga ropa, pero pumwesto siya dito sa may gitna, sa may paint. Kaya tumigil si Scotty Thompson dyan sa may gitna mga ropa para humelt dito in case na pumoste dito ang kupunan ng Phoenix Fuel Masters. Yun nga lang mga ropa, ang gandang play dito ang ginawa ng Phoenix Fuel Masters. Nag-set sila ng screen dito kay Scotty Thompson nang hindi niya napapansin. Open naman talaga dito sa may right side corner 3-pointer yung binabantayan ni Scotty Thompson. Pero sa pagkakataon na yan, kaya naman talaga mag-close out at tumabol in case na ipasa dyan yung bola. Ayun nga lang talagang nag-set ng screen dito ang Phoenix Fuel Masters against sa kanya. Kaya ang tendency outcome nito mga ropa, open na open sa may 3-pointer ang kupunan ng Phoenix Fuel Masters at hindi dyan naka-close out ng maayos si Scotty Thompson. Dahil nga binarahan siya dito ng screen. Buti na lang mga ropa, mintes ulit ang tira na yan ng Phoenix Fuel Masters. May saalat din sila dito sa may first. Ngayon mga ropa, kaya ako sinasabi yan, pinopoint out ko dito na ang depensa ng kupunan ng Barangay ay natitirahan sila ng 3-pointer dito sa buong game ng kupunan ng Phoenix Fuel Masters. Kahit noong nakaraang game nila kontra NLEX Road Warriors mga ropa, natitirahan sila ng 3-pointers doon ng kupunan ng NLEX Road Warriors at maraming 3-pointers yon. Buti na nga lang talaga mga ropa, hindi pumapasok ang tira doon ng NLEX Road Warriors. At ito na mga ropa, ito na yung sinasabi ko na very bit sa isang Troy Rosario sa pagkakadagdag dito sa lineup ng Ginebra. Pansinin natin dito sa opensa ng kupunan ng Barangay, nagkaroon na ng presence doon sa may ilalim bukod kay Japet Aguilar. Ibig sabihin nagkaroon na ng katuwang si Japet Aguilar doon sa may paint, sa may ilalim dito sa opensa or mapa sa depensa man yan. Ngayon mga ropa, ang laking bagay niyan sa kupunan ng Barangay Nebra dahil napunan na ang pwesto ni Justin Brownlee noong nakaraang conference kung saan siya ang pumipwesto dyan sa may ilalim, sa may paint, kasama niya si Japet Aguilar. Pero ngayon mga ropa, nandito na sa ibabaw si JB32 kung saan makaka-atake na siya sa opensa at the same time makakapagmando na rin siya ng bola, makakasama na siya sa may ikot sa ibabaw ng bola. At dito mga ropa, nag-set ng off the ball screen si Justin Brownlee para kay Scotty Thompson na pa-switch ang defenders nila dito. Dahil dyan sa switch na yan mga ropa, nabigyan ng pagkakataon si Scotty Thompson dito para magkaroon ng space sa may left side corner 3-pointer. Ang daling swing lang na pasa ang ginawa dito ni JB32 mga ropa, pinukol na agad ni Scotty Thompson ang 3-pointer na yan. Simpleng play mga ropa, pero yet sobrang effective sa play na yan mga ropa. 3-pointer ni Scotty Thompson, basket is good, easy money. At sabi ko nga mga ropa, ang depensa ng kupunan ng Barangay Nebra ay di ganoong kaganda sa may 3-pointer. Dito mga ropa, natira na naman sila another 3-pointer, buti na lang mintis yan. At another one mga ropa, open 3-pointer na naman dito para kay Tyler Tio, buti na lang ulit mintis yan. Ngayon mga ropa, ang napansin ko dito kaya na-open sa mga 3-pointers dyan ang kalaban ng kupunan ng Barangay ay dahil mas pinaprioritize nila ang zone defense doon sa may loob, na kung saan pagka mayroong nag-initiate ng opensa doon sa may penetration sa may loob, automatic nakadikit agad ang mga players ng Barangay, sinuzone out agad nila para hindi makapag-penetrate sa opensa dito nga sa may loob. Kaya pag nakik-out na mga ropa sa 3-pointer katulad nito, medyo bagya silang nalilate sa pag-respot, nagkakaroon talaga ng bagyang space dito ang kanilang kalaban. Buti na lang talaga mga ropa, hindi pumapasok ang tira ng kanilang kalaban. Diyan mintesan ng Phoenix Fuel Masters mga ropa, kinapitalize naman yan ang kupunan ng Barangay Nebra dahil si Scotty Thompson nauna na doon sa may
kabilang ring. Easy money ang pass break na to para kay Scottie Thompson. Basket is good. At ito pa mga ropa, again possession dito ng Phoenix Fuel Masters. Pansinin ulit natin yung depensa dito ng Kupunan ng Barangay. Nung may akmang aatake dito sa may loob, nagkumpulan agad sila dito sa side na to. This shows na talagang pinoprotektahan nila yung loob mga ropa, yung interior defense nila. Siyempre yan ay utos si Coach Tim Cone mga ropa. Si Coach Tim Cone ang may utak niyan. Pero ang ginagawang counter nga dito ng Phoenix Fuel Masters mga ropa, yung 3-point shooting nila ay talagang dinadamihan nila dahil nga mahigpit ang depensa doon sa may loob. At sa pagkakataon na to mga ropa, swing ng bola sa may right side corner 3-pointer. Space na naman ang Phoenix Fuel Masters dito para makatira. At yung tira na yan mga ropa, pasok sa pagkakataon na to, basket is good. At ito pa mga ropa, ito pa ang isang patunay na talagang ang interior defense ng Barangay Nebra ang pinaprioritize sila dito sa game na to. Tumubok si Perkins dito sa depensa ni Stephen Holt sa may poste. At pansinin natin mga ropa, nag-send agad ng help dito ang Kupunan ng Barangay. Ang tendency nito mga ropa, may open dito sa may 3-pointer dahil nga sa send na yan ng help ng Kupunan ng Barangay. No choice na ngayon si Perkins dyan mga ropa dahil congested na ang kanyang area at ang tanging option niya na lang dito ay kick out ang bola sa may 3-pointer. At comment natin yung depensa dyan ng Kupunan ng Barangay Nebra. Good defense yan dahil hindi nila nahayaan dito si Perkins na magmaniubra doon sa may poste, sa may paint. Pag kick out naman dito ng bola kay Richie Rivero mga ropa, may enough space na sana siya dyan pero hindi niya pinukol ang tira. Kundi nag-make pa siya ng extra pass dito sa kanilang import. Ang import nila ang pumukol ng tirada dito mga ropa. Yun nga lang, well defended na siya sa pagkakataon na yan. Kaya ang tendency outcome nito mga ropa, mintes ang tira na to ng import. Good defense para sa Kupunan ng Barangay Nebra. At sabi ko nga mga ropa, congested talaga ang loob ng Kupunan ng Barangay Nebra dito pagdating sa depensa. At sa pagkakataon na to mga ropa, sinubukan ni Ken Salado na penetrate ang depensa ngayon ng Kupunan ng Barangay dito sa may loob. At sa senaryo na yan mga ropa, ipit na ipit si Ken Salado kaya sinubukan niya i-kick out dito yung bola. Yun nga lang mga ropa, na-check siya dito ng Kupunan ng Barangay. Kaya ang tendency outcome niyan mga ropa, turnover para kay Ken Salado at good defense naman para sa Kupunan ng Ginebra. Good stop. At ito pa mga ropa, good hands din ang pinakita dito ni Stephen Holt sa depensa para makuha niya ang steal dito. And then dire-diretso na si Stephen Holt mga ropa, wala nang preno-preno. Convert ni Stephen Holt ang good defense. Ayan, easy money, 2 points para kay Stephen Holt. Basket is good. At ito mga ropa, opensa ng Kupunan ng Barangay dito. Ang signature triangle offense nila, pinagana nila dito. Sa pagkakataon na to mga ropa, nag-form na ng triangle si RJ Abarientos, Maverick Amnesia at si Japet Aguilar dito sa may right side. Ngayon mga ropa, ang malupit dito dahil congested si Japet Aguilar doon sa may ilalim. Ang ginawa ni Troy Rosario dito, inagaw niya yung pasa ni RJ Abarientos na dapat naging Japet Aguilar talaga. Pero goods pa din naman yan mga ropa dahil nasa low pa rin yan ni Troy. Bomba ni Troy Rosario mga ropa, bagsak ang kalaban. Ang lakas ni Troy. Ang tendency outcome nito mga ropa, easy 2 points ang inalabasan. Basket is good para kay Troy. At ito pa mga ropa, another one possession ulit ng Kupunan ng Barangay dito. Ang ganda talaga ng triangle offense sa pinapatakbo ni Coach Tim Cone. Sa pagkakataon na to, ang nag-form ng triangle mga ropa, Japet Aguilar, Troy Rosario at Maverick Amnesia dito sa may left side. Ngayon mga ropa, in-anticipate dito ng Phoenix Fuel Masters na ibibigay ni Maverick Amnesia yung bola kay Japet Aguilar. Kaya ang ginawa nila dito mga ropa, pinagdaluhan ngayon nila si Japet Aguilar at naiwan si Troy Rosario dito sa may gitna. Di nila alam mga ropa, bukod kay Japet Aguilar may another option pa doon sa may triangle at si Troy Rosario nga to. Pumwesto lang siya dito sa may gitna mga ropa. Pasa na ni Maverick Amnesia. Open na siya dito mga ropa, walang resistance dahil yung resistance dumobble team doon kay Japet Aguilar. Ang tendency outcome mga ropa, easy 2 points para kay Troy Rosario. Again, basket is good para sa kanya. Back-to-back points. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa, piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na Johans, piliin ang sports option para makakuha ng 12,000 bonus. At sa pagkakataon na to mga ropa, syempre hindi naman laging good defense ang nilalaro ng Kupunan ng Barangay Nebra. Nakakascore din ang Phoenix Fuel Masters sa kanila. Dito nga mga ropa, na-late yung closeout dito ng Kupunan ng Barangay Nebra. Kaya dito ang Phoenix Fuel Masters, ang dali lang dinaanan dito ang depensa ng Kupunan ng Barangay. At syempre ang outcome niyan, easy 2 points agad para sa Kupunan ng Phoenix. At syempre mga ropa, sa dami ng opportunities ng Phoenix Fuel Master na pumukol ng 3-pointer, pumapasok din ang tira nila dito mga ropa. Pasok nga ang tira na to, basket is good ang long range bomb. Ngunit bumawi naman dyan si RJ Abarientos ng kanyang version ng 3-pointer mga ropa. Nag-set lang ng konting screen dito si Ralph Ku at konting espasyo lang ang kailangan dito ni RJ Abarientos sa may 3-point line. Sabay counting step back mga ropa, nakabawi agad dyan ang Kupunan ng Barangay Nebra dito sa may 3-pointer, basket is good. At ito mga ropa, ang lakas talaga ng triangle offense sa Kupunan ng Barangay Nebra. Almost lagi successful rate ang nagiging puntos nila dito. Balasan ng bola dito ng Kupunan ng Barangay Nebra mga ropa dahil dyan nagulo na ang depensa ng Phoenix Fuel Masters. Pero tong opensa na to ng Barangay mga ropa, nag-end up to sa triangle offense nila. Pagkakataon na to, ang nag-form ng triangle ay si Maverick Amnesia, si Troy Rosario at si Ralph Ku. Si Maverick Amnesia ang nasa may gitna, pinasa niya yung bola kay Troy Rosario sa may ilalim at extra pass si Troy Rosario dito kay Ralph Ku sa 3 points. At dahil nga nagulo dyan ang depensa ng Phoenix Fuel Masters mga ropa, kaya naiwan na open dito si Ralph Ku sa may 3 points. Pasok ang tira na to ni Ralph Ku mga ropa, shooter ang batang yan, basket is good para kay Ralph Ku ang 3-pointer. At dito nga pala mga ropa, nag-make ng adjustment dito ang Kupunan ng Phoenix Fuel Masters. Nag-zone defense sila dito sa may depensa. Penetration ni Justin Brownlee mga ropa, naibit siya dyan ng bahagya pero na-kick out niya naman yung bola dito kay Ralph Ku. Pero hindi araw-araw Pasko mga ropa dahil mintes ang tira na to ni Ralph Ku
kahit open yan. At syempre mga ropa, ang kupunan ng Phoenix Fuel Masters ay nakakasagot din sa puntos dito ng kupunan ng Barangay Nebra. Dito nga mga ropa, ang hirap na tira dito ng kupunan ng Phoenix Fuel Master. Well defended sila dito ng kupunan ng Barangay, pero still pasok pa rin ang tira na to. Basket is good. At another one mga ropa, ang ganda ng pwesto dito ng import ang kupunan ng Phoenix Fuel Masters. Naunahan niya sa pwesto dito si Justin Brownlee. Kaya easy pass lang ang ginawa dito ng Phoenix mga ropa. Easy 2 points agad yan para sa import. At sa pagkakataon na to mga ropa, nakakuha again ng another 3-pointer si Ralph Koo. Medyo tumataas na ang kumpiyansa ng batang to mga ropa, unlike before na nahihiya siya tumira. At dito nga mga ropa, pasok na naman another one ang kanyang 3-pointer, another long range shot. Easy money para kay Ralph Koo. Basket is good. Pero tong first second quarter mga ropa, naging mahirap to para sa kupunan ng Barangay Nebra. Hindi sila nakalayo sa score dito sa kupunan ng Phoenix. At dahil nga yan sa mga 3-pointers sa pinapakawala ng Phoenix Fuel Masters mga ropa, kahit maraming nagmimintes, may mga pumapasok pa din naman katulad nga nito. At yung pwestuhan ng import mga ropa ay napakaganda din para sa kupunan ng Phoenix. Kaya ang daling pasa lang ginagawa dito ng Phoenix, nakakascore agad yung import doon sa may ilalim. At sabi ko nga mga ropa, naka-zone defense dito ang kupunan ng Phoenix Fuel Masters. Kung pinanood nyo ng live tong game na to, medyo nahirapan din talaga ang kupunan ng Barangay Nebra dyan sa zone defense na yan ang kupunan ng Phoenix. Pero dito sa pagkakataon na to mga ropa, na-break nila ang zone defense na yan ng Phoenix. Naiwan na open dito si RJ Barrientos sa may left side 3-pointer. Pasok ang tira na to ni RJ Barrientos sa may long range bomb. Easy money para kay RJ. Basket is good. At dito nga sa first second quarter mga ropa, hindi perfect basketball ang nilaro dito ng kupunan ng Barangay Nebra dahil marami din silang turnovers ang kinumit dito katulad nito. At the same time mga ropa, yung 3-pointer talaga ng Phoenix Fuel Masters ay naiiwan nila na open. Kung hindi open mga ropa, enough space dito para sa kupunan ng Phoenix para ipukol ang 3-pointer. Buti nga dito mga ropa, mintes ang tira ng Phoenix. At again mga ropa, uulitin ko kaya nagkakaroon ng space ang kupunan ng Phoenix sa may 3-pointer ay dahil nga kinokongest ang Barangay Nebra yung depensa nila doon sa may loob. Kaya pag na-kick out na yung bola mga ropa, ay kumo-close out na lang sila sa 3-pointer at tendency mga ropa, nagkakaroon ng space dyan ng Phoenix sa may 3 points. At sabi ko nga mga ropa, hindi perfect basketball ang nilaro ng Barangay Nebra dito sa may first, second quarter dahil marami rin silang mintes na tira na pinakawalan sa may 3-pointer na dapat ay naipapasok na nila dahil enough space na din naman ang binibigay sa kanila dito ng Phoenix Fuel Masters. Yun nga lang mga ropa, nagmi-mintes nga. Buti na lang mga ropa ay nagsasagutan lang sila ng mintes dito ng Phoenix Fuel Masters. At sa possession na to nakupunan ng Barangay, mintes na tira ni Justin Brownlee dito, offensive rebound ng Barangay. Mintes na tira din dito ni RJ Barrientos, again offensive rebound ng Barangay, still pa dito ni Scottie Thompson. At tong possession na to na puro mintes mga ropa, buti na lang nag-end up sa 3-pointer ni Stephen Holt. Basket is good para kay Holt. At dito sa first half mga ropa, nakapukol pa dito ang kupunan ng Phoenix Fuel Master. Again open na naman yan sa may 3-pointer dahil nga sa defense ng Ginebra. Ang tendency outcome nito mga ropa, 48-47 ang score, lamang ng 1 punto sa kupunan ng Phoenix Fuel Master sa first half. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo sa ginagamit na diskarte ngayon ni Coach Tim Cone dito, pangalawang game na kupunan ng Barangay Nebra dito sa conference? Pangalawang game na kasama si Troy Rosario sa lineup. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion, magkwentuhan tayo.